Unang-una, ang DOST sa pamamagitan ng FIVOX ay marami ng impormasyon na binibigay. Pagdating sa mga panganib, unang-una kailangan nating alamin ng lahat ng panganib na pwedeng tumama sa ating mga lugar para sa ating kaligtasan. Paghandaan natin yung mga panganib na makikita. Meron po silang app na Hazard Hunter PH, lahat ng panganib. Kung gusto niyo namang paghandaan ang lindol at nakapagpatayo na kayo ng bahay, konkreto yung bahay nyo, hindi nyo sigurado kung matibay ba siya, gamitin yung How Safe Is My House app. Mas maganda kumonsulta sa engineer at kung syempre marami din tayong mga kababayan na hindi maka-afford ng mga engineers. Apila ko naman sa local government at sa ating mga civil engineering universities and colleges and associations. Kung ang mga doktor ay may medical mission, pupunta sila sa bawat lugar. O sana meron kayong engineering mission, inspection ninyo ang mga bahay na yon. At bigyan nyo ng suggestion para malunasan kung may problema. Siyempre, pagdating naman sa magpapagawa ng bahay, sundin ang ating building code, sundin ang ating National Structural Code. Marami pong mga mapa ang DOST FIVOX para yung mga inhinyero ay makagamit ng mas modernong mga datos para sa tamang disenyo. At siyempre, makipag-ugnayan sa ating mga kinaukulan. Meron akong sinuggest sa DepEd noong 2015. Siyempre, madalas ang ating mga anak may maraming assignments sa eskwelahan. Yung iba doon, siguro, baka pwedeng palitan ng assignment na about earthquakes. Anong gagawin nila sa bahay? Meron na po sa DepEd yan at ang alam ko ginagawa. Pag sinagot nila lahat ng tanong doon sa assignment na yon, magkakaroon sila ng earthquake preparedness at home. Kasi kadalasan ng preparedness sa eskwelahan lang. Mas maraming oras ang ating mga kabataan. At matututo ang mga magulang at mga kasambahay at mga kung sino kamag-anak noon na kasama sa bahay ang tamang handaan sa lindol. So, marami tayong pwedeng gawin and importante po yan sa isang bansang madalas lindolin. Meron pong pamamaraan para tayo buhay. Para tayo hindi talaga maapektuhan ng matindi.